Mula sa himpapawid, let's fly back down para balikan naman ang early beginnings ng kapuso nating si Kevin Santos. Ang hindi raw alam ng marami, isa siyang certified batang tondo. Born and raised, ika nga. Dito kami naglalaro talaga. Oo. As in, takbuhan kami dito ng mga pinsan ko. So lumaki ka na kasama mo yung malaking, Yes. kumbaga sa malaking pamilya talaga. Close talaga kaming family. Mahigit 4 na po raw silang magpipinsan, kaya talaga namang masaya raw ang childhood ni Kevin. Pero ano yung mga alaala niyo with Kevin growing up? Ako, si Kuya, lagi ko nakakasama yan sa bahay kasi nga dyan ako lumaki. So, laging, ayun. Kaya kami medyo malalaki kasi busog talaga kami sa pagkain. Dinala rin niya ako sa kanilang bahay kung saan siya lumaki. Hindi po ganito to. Old house siya. Kung ang kwento mo, halos, 40 kayo magpipinsan pag nagsasama-sama, sandali sa kayo natutulog. Kasya ba kayo sa iisang kwarto? Dito kami sa gitna. Magpipinsan, sama-sama kayo? Sakop yan, hanggang dun sa dulo. So, ito ang talaga. At dito na rin kayo nagpa-party? Dito po. Nag-iihaw-ihaw? Oo. Dito na po lahat yung gathering. Sa mga taga-tondo, kung ano ang itinuturo ng tondo sa isang tao? Hard work. Yun ang pinapakita niya, yun yung sinasabihan niya. Sinasabi niya sa mga tao sa tondo. And makadiyos lahat. Hard work din ang naging puhunan ni Kevin para makapasok sa showbiz. Maaga siyang nakitaan ng hilig sa pag-aartista. Hindi nga raw siya nahihiyang kumanta at sumayaw noon sa harap ng kanyang mga tito at tita. Alright, nung bata ka, pinangarap mo na ba talaga maging artista? Yes. Kaming dalawa ng papa ko, dito rin, sa bahay na to. Dito niya ako pinapractice. Paano na-discover si Kevin? Kasi meron akong cousin sa San Pedro na parang nagta-talent manager, road manager siya. Tapos meron daw gagawin si Aga Mulak na commercial sa Centennial. So, pinapunta niya ako doon sa Makati. Tapos kinasta ko. Ayun, yun yung first. Hindi raw lubos akalain ni Kevin na sa unang casting pa lang, makukuha na agad siya. Ilang taon ka nito? When you had your first... 8, 9, mga ganun yun. At anong ginawa mo? Kasama mo na si Mr. Aga Mulak right away, gano'n? May eksena ka with him? No, katabi ko lang siya. Nag-casting at VTR sila pagkatapos ng commercial na ito, pero hindi na raw nasundan. So anong kabanata yung sumunod na nagbukas para kay Kevin? Meron ako isang lugar na na-meet ko tong tao na to. Okay. Na sabi niya, gusto kita, gwapo ka. Gusto kitang ipasok sa isang show. So nung nag-taping ako, first time ko yun, wala akong experience sa kahit anong acting. Ang sinasabi ng director, Kev, sabihin mo tong line na to. Ito lang yung linya mo, basahin mo yan. At hindi ko siya na-perform na maayos. Nakailang takes? 15 takes, 16 takes, hindi ko talaga siya makuha. Hanggang sa nagalit sa akin yung assistant director nila. Yes. Na, ano ba yan, ganito. Hindi ka marunong umarte. Yan. Wala kang ano dito, wala kang place para dito. Okay. So after that, narinig ko na nagbulungan yung road manager tsaka yung AD na paalisin mo na yan. Alis kami ng papa ko. Antipolo yung location nun. So lungkot namin ng papa ko tapos hanggang sa dumating na yung Starstruck. Muli, todo support na naman ang ama ni Kevin para mag-audition sa reality artista search na Starstruck taong 2004. 3 a.m., nandun na kami, nakapila na kami. Hindi kami makalabas doon dahil sobrang daming tao. Mapalad si Kevin dahil sa libo-libong nag-audition, napasama siya sa top 14. Si Kevin talaga may pinakamalakas ang dating. Pero siya yung pinakamabait na tao makikilala mo, tsaka pinakatotoo na walang itatago sa'yo kung ano yung nararamdaman niya. Pero hindi nagtagal ang kanyang Starstruck journey dahil pangalawa siya sa mga naunang natanggal. Kevin Santos. Nung natanggal ako, bumuho. Kaya naiyak ako noon kasi hindi ako iyakin tao eh. Pero nung natanggal ako, naiyak ako talaga. You may now take your final bow. Pero hindi pala rito matatapos ang childhood dream ni Kevin na maging artista. Hindi man pinalad na manalo, marami namang nagbukas na oportunidad para sa kanya. Friend, ano nangyayari sa'yo? Ba't ka umiiyak? Sumabak si Kevin sa gay role sa soap na My Only Love taong 2007.
Alam mo, tumutulong na nga lang yung tao, bibigyan mo pa ng kulay. Paano mo ginawa? Laking tulong sa akin ng mga tiga-Tondo talaga. So may mga friends kasi ako, mga bading. Turuan nyo naman ako, paano ba yan? Oo. Paano ba maging kayo? Kasi may gagawin ako. Pinagmamasdan ko lang pati pitik nila. Paano sila maglakad, paano yung facial expression nila kahit hindi sila nagda-dialogue. Yun yung kinuha ko. Kamusta feedback after that show? Alex? Sobrang natuwa sila doon. Yun yung naging marka talaga ng Kevin Santos. Okay, kasalanan ako matraffic? Pagkatapos noon, sunod-sunod na ang gay roles na ibinigay kay Kevin. Mula sa drama series na Faithfully noong 2012 Yung biyanan mo yung kumuha sa mga bata. Halika na! at My Husband's Lover ng sumunod na taon. Wala kasing matres. Okay. Best friend ka ni Dennis Trillo. Si Eric, hindi ganun kalaki yung role. Hindi ganun kalaki yung role. Pero nung lumabas na si Danny, na-express na ni Danny yung sarili niya doon sa My Husband's Lover, nagkaroon na siya ng sariling storya niya doon. Pak na ba? Halika na, malilate na tayo. Dahil sa kanyang mahusay na pagganap bilang si Danny, pinarangalan siya ng Golden Screen TV Awards bilang Outstanding Supporting Actor in a Drama Series noong 2014. Kamusta yung marinig mo yung pangalan mo na ikaw ang nanalo? Stop ako. Tapos kasama ko si Joma, yung brother-in-law. Kev, tinatawag ka, Kev, tinatawag ka. So, tsaka na ako pumanig. Hindi ko na alam, blanco. Parang most of your gay roles, best friend ka ng bida. Yes. Parang gano'n ano? Parang ano na ako eh. Pambansang best friend. Susunod sa